Si Edo ay isang taong may mabuting puso at mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon. Para sa kanya, ang pag-aaral ay hindi lamang responsibilidad kundi puhunan para sa kinabukasan. Dahil dito, buong-buo niyang sinuportahan si Tinay, emosyonal, moral, at sa ilang pagkakataon, pinansyal. Pinaniwala siya ni Tinay na patuloy itong nag-aaral, nagsisikap, at tinutupad ang mga pangarap na madalas nilang pinaplano sa kanilang mga pag-uusap. Ngunit sa likod ng mga salitang puno ng pangako at pag-asa, isang malaking kasinungalingan ang unti-unting nabubuo. Sa loob ng isang buong taon, hindi pala nag-aaral si Tinay. Sa halip na pumasok sa paaralan, pinili niyang itago ang katotohanan at panatilihin ang ilusyon na siya ay estudyante pa rin. Araw-araw, pinili niyang magsinungaling, hindi lamang kay Edo, kundi pati sa sarili niya. Si Vianzi, na malapit sa kanilang dalawa, ay naging tahimik na saksi sa mga pangyayari. Sa simula, wala siyang kaalam-alam sa panlilinlang. Nakikita niya si Edo na puno ng pag-asa at determinasyon, laging ipinagmamalaki si Tinay at ang di umano'y pagsisikap nito sa pag-aaral. Bilang kaibigan, masaya si Vianzi para kay Edo. Naniniwala siya na ang 2 taong mahalaga sa kanya ay sabay na lumalakad patungo sa mas maayos na kinabukasan. Ngunit dumating ang sandali na ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Nang mabunyag na 1 taon nang hindi nag-aaral si Tinay, para bang gumuho ang mundong matagal nang binuo sa kasinungalingan. Ang unang tinamaan ay si Edo, ang kanyang tiwala, dignidad, at mga pangarap ay biglang nadungisan. Ngunit kasabay nito, si Vianzi ay labis ding naapektuhan. Para kay Vianzi, ang sakit ay hindi lamang dahil sa kasinungalingan ni Tinay, kundi dahil sa epekto nito kay Edo. Mahirap panoorin ang isang taong mahalaga sa iyo na unti-unting nawawalan ng sigla, nagtatanong kung saan siya nagkamali, at sinisisi ang sarili sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Nakita ni Vianzi kung paano napalitan ng pagdududa ang dating kumpiyansa ni Edo, at kung paano naging tahimik ang mga ngiting dati totoo. Bukod sa lungkot, nakaramdam din si Vianzi ng galit at pagkadismaya. Galit dahil sinayang ni Tinay ang tiwalang ibinigay sa kanya. Pagkadismaya dahil kung naging tapat lamang siya, sana ay may pagkakataong may tama ang mga pagkakamali ng mas maaga. Para kay Vianzi, ang kasinungalingan ay parang sugat, habang mas matagal itong tinatakpan, mas lumalala ang impeksyon. Hindi rin naging madali para kay Vianzi ang pumagitna sa sitwasyon. Bilang kaibigan, nais niyang maging sandalan ni Edo, ngunit bilang taong nakakakilala rin kay Tinay, ramdam niya ang bigat ng pagkakamaling nagawa nito. Naranasan niyang maguluhan, dapat ba siyang magalit ng tuluyan kay Tinay, o subukang unawain kung bakit ito nagawa. Ngunit sa huli, malinaw sa kanya na anuman ang dahilan, hindi kailanman magiging tama ang panlilinlang. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na marka kay Vianzi. Naging mas maingat siya sa pagtitiwala, mas mapanuri sa mga salitang binibitawan ng mga tao, at mas mulat sa katotohanang hindi lahat ng sinasabi ay totoo. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang ang tunay na malasakit ay hindi ang pagtatakip ng mali, kundi ang paghikayat sa katotohanan, kahit ito'y masakit. Sa kabila ng lahat, pinili ni Vianzi na manatiling matatag. Tinulungan niya si Edo na unti-unting bumangon, ipinaalala na ang pagkakamali ni Tinay ay hindi sukatan ng kanyang halaga bilang tao. Kasabay nito, umaasa rin siyang matututo si Tinay sa kanyang nagawa, na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpasok sa paaralan, kundi sa pagiging responsable, tapat, at handang harapin ang bunga ng sariling desisyon. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.